Magandang araw po, Binibining Calderon. Ako nga po pala si Noreen Capol from PF2B. Nandito po ako upang interviewin si Binibining Angie tungkol sa kanyang karanasan sa Bagyong Tina. Bakit ito po pala aking mga katanungan? Ano po ang inyong pangalan? Magandang hapon po, ma'am. Ang pangalan ko po ay Miss Angie Dorado. Taga Carmen po ako. At ilang taon na po sila? 25 po. Taon po lang. Ano ang mga paghahanda na inyong ginawa nung nalaman mo na may paparating na bagyo? Well, actually, paghahanda namin sa aming pamilya ay siguro yung mga, yung mga importante lang sa amin, like yung mga pagkain, yung mga medisina ba, at saka yung importante yung mga birth certificate namin. Baka mabasa doon, yes, yan. At saka, importante yun, kasi sa namin, sa pamilya namin kasi, yung bahay namin kasi, gilid kasi ayun ng sapatas, malaking buhos at tumagtikan sa ibabaw. Tapos, sabi ng mama ko, dapat tayo maganda kasi, noong 2000, yung Yolanda, siguro, 2013 ata yun, pagbayo na kasi buhos yung tubig na sa namin, nasa bakuran namin, halos lahat ng tubig nandun pumunta sa bahay namin. Kaya sabi ng mama ko nga, sige, maganda tayo, maghanap tayo sa mga bagyo paparating. Una natin yung pagkain, yung medical kit natin, tsaka yung mga gamit na importante, yung mga NSO birth certificate and everything. Yun yung paghahanda. Sige po, ma'am. Sa mga katanungan, ano ang mga paghahanda na inyong noong nanalasa ang Bagyong Tinong, ano pangyayari na inyong naranasan? Actually, sa aming naranasan ng pamilya ko, hindi na tayong gaano yung impact ng bagyo sa Carmen eh. Yung yung paghahanda lang siguro namin yung pag-release sa aming mga sakuna, like yung paparating ng mga yung mga kahoy, yung naputol kasi yung kahoy, tas doon bumunggo sa bahay namin. Tsaka, yung hangin kasi sa amin, medyo malakas kasi bukid yun eh. Kahit bukid, malakas din yung hangin doon. At saka, sa aking karanasan, sa aking nakikita, medyo hindi naman kami gaano yung pangalan na medyo lisod yung kaayo ang sitwasyon compare sa mga dito sa Dana, sa Compostela at Liloan. Pagkatapos ng bagyo, ano ang inyong ginawa upang makabangon sa pamilya? Based sa nalalaman ko sa iba, yung may mas malala sa flood talaga, especially sa Compostela. Para mo sa akin, ano yung ulit yung question? Yung pagkatapos, okay. Pagkatapos ng bagyo, wala lang, bago lang, like, wala lang normal lang, kasi hindi naman talaga tayo magpapanik eh. Yes, hindi naman tayo magpapanik kasi every year kasi yan yung naranasan natin ng bagyo, yung lindol, yung bago, natural resources lang kasi yan sa ating mundo. Yun lang talaga. Mayroon bang tulong na naibigayan sa inyo ang gobyerno tungkol para sa inyong pagsisimula? Supposedly, yung una, meron. But sa ngayon na bagyo na paparating, na Tino, wala. Kasi hindi naman yung gaano yung impact sa amin yung trahedya. Yung lang sa akin, yung mga taong may nasalanta, like sa malaking flood doon sa Compostela, Liloan, at saka dito sa Danao. Yung mas, yung mas i-focus sa mga gobyerno natin na bigyan ng mga relief goods, tsaka yung mga ma-build yung yung tindahan nila na nabanwa sa bagyo, tas especially yung mga bata yung focus talaga yung mga bata kasi kawawa yung mga bata na nakikita ko sa kalsada na humingi sa amin, yung sumakay ako ng bus, humingi sa amin na meron pa ba kayong tubig dyan, kahit maliit lang na pagkain, or meron ba kayong mga damit dyan na hindi nyo na susuotin, bigyan naman sa amin kasi wala na kami. Lahat ng mga namin gamit na banwas kasi yan sa bagyo. Sabi ko nga, kawawa naman itong mga tao ito, dapat talaga dito
tao na ganito, hindi yung control na issue nila ngayon. Ano ang mensahe ninyo sa mga taong nawala ng mahal sa buhay at nawalan din ng kanilang bahay? Ang mensahe ko lamang, huwag kayong masyadong mapa-apekto sa inyong buhay. Kahit masakit sa atin na mawala ng isang minamahal natin, ano rin tayo, stand up and build again. And pag-pray talaga yung mas prior sa atin ngayon. Kasi maraming trahedya na dumating sa atin. Tapos nandito pa rin tayo para i-fight yung yung pagiging makatao natin sa ating mga sarili. Like, example ba, yung tao na kahit wala na tayo sa, anong tawag dito, kahit wala na tayo sa ating posisyon na, like, mayroong nawawala sa atin, tas mabiwik tayo, tas mahina tayo, hindi gano'n, dapat strong tayo, kasi part niyan sa buhay natin, part niyan sa mission natin, nagampanan kung ano meron tayo. Dapat stand na tayo always. Tama naman. Anong aral na inyong nakuha pagkatapos ng bagyo? Ang aral ko is yung yung always be ready in terms of calamities yung dumarating sa atin. Kasi pag hindi tayo ready, wala eh. Parang pagsubok lang yan eh, na darating sa ating buhay. Yung pagsubok na dapat magampanan natin, dapat ma-accomplish natin, kumbaga. Kasi pag hindi natin ma-accomplish yan, siguro, tayo eh, madadaan tayo, mawala tayo ng gana sa mga iba't ibang inspekto sa buhay. Dapat tayo ay maging handa or prepared, dapat tayo ay strong, dapat tayo ay may isang Panginoon na nandyan para sa atin, para hagupin ang lakas ng loob sa ating mga Pilipino. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you so much, then. Salamat.